Gets nyo ba to? Mga kababayan ko. Oh! Magandang Lunes Santo mga kababayan ko. Meron tayong pag-uusapan ngayon. Uunahin ko na kasi ang dami nagpasa sa akin itong link na to. Kasi sabi nila kabilang ito sa Otak Teleserye series. So ito yung kontrobersiya. Ang bilis kumalat nitong video na to. Just imagine, 'di ba Lunes ngayon kahapon ay Palm Sunday, tama ba? Linggo ng Palaspas kahapon. So dahil linggo ng Palaspas to kahapon, umaga ito nangyari. Ang bilis kumalat 'Di ba pagbukas ko ng inbox ko pagbukas ko ng inbox ko, namumutok na puro ito yung video. So pag-usapan na natin mga kababayan ko. Asa na ba yun? So, ito yung video, Ito, yung kay Father. Panoorin natin. Ito, may karapatan kami. Yun nga po, Father. Doon kayo sa labas. Sa labas. Bakit naman Sa po, labas. matagal na po kami- Sa labas. Nagagawan po Sa kami labas. ganyan. Labas o hindi? Papalabas yan. Wala akong pakialam. Sige, labas. Hindi. Wala akong pakialam kung matagal na. Labas! Kayo lang naman. Wala akong pakialam. Labas! Tumawag kayo namang maglalabas ito. Pangina ko pang bago sinabi yan. Wala dito sa loob. Labas! Ano ba? Wala akong pakialam. Labas! Labas! Labas kayo hindi. O hindi. Amin. Kontrabida talaga labas ni Father dito, Di ba? Pero surprisingly, binabasa ko yung mga comments. Di ba? Binabasa ko yung mga comments ay mas lamang yata yung pumapabor kay Father. Kasi most of the comments ay parang biblical daw ito. Oh, wait lang. Yes, may mga makikipag-argue na naman diyan na Katoliko yan di ba? May mga rebulto yan, hindi naman biblical ang rebulto. Alisin muna natin 'yon momentarily, wag muna nating dito muna tayo mag-focus diyan sa issue na yan, yung tataboy nung ni Father dun sa nagtitinda diyan. So parang may recall ito dun sa mga netizen sa isa sa mga ginawa ni Jesus Christ. Kung matatandaan nyo mga kababayan ko, kumuha ako ng video dito sa YouTube. Ito yung nagalit si Jesus Christ dahil parang ginawang negosyohan yung templo. Which is yung templo na tinutukoy na yun, parang hinahalin tulad sa simbahan. 'Di ba? Parang ito yung nare-recall ng mga tao. Kung mapapanood nyo dito, 'di ba? Ito si Jesus Christ, Parang ginawang negosyohan yung yung templo. Forward natin Parang feeling ni Jesus Christ para nababastos yung Ayan Ito mas marahas to. Diba? Actually yung accounts sa Bible, parang meron pa yata siya lubid na dala-dala na parang ginawa niya latigo Correct me if I'm wrong or sa depiction lang yata ng ng painting o basta may ganun pang yung parang nilalatigo niya yung mga nagaganyan. So parang ito yung nare-recall nung mga tao dito sa 'di ba? Tandaan nyo, ang hindi naman pinipigilan dito ay yung paghahanap buhay nila.
Ang siguro, no? Siguro, kasi hindi naman natin alam yung main reason talaga ni Father eh. Pwede kasi ang maging main reason niya, ayaw niya lang talaga na may nagtitinda dyan sa ibang dahilan. 'Di ba? Eh, pero kung ang titingnan ko yung pulso ng mga mamamayan na ganyan, no? Na iahalin tulad nila doon sa ginawa ni Jesus Christ. Medyo makatwira naman 'yon. Kasi itong simbahan, I believe siguro sa gilid dito. Mukhang hindi naman simbahan or siguro sa gilid ng simbahan to or property ito ng simbahan. Sinabi naman ni Father kanina eh. 'Di ba? Parang ito ay parang bahay dalanginan or place of worship, hindi dapat ganito. 'Di ba? Kaya lang, 'di ba? Hindi na natin mapipigilan yung mga utak teleserye na mag-isip ng ano kasi medyo may pagka-villainous yung tama ba yung term na villainous? May ano ba? Wait lang baka mag-grammar police ako eh. Villainous. May word pala villain. Medyo may pagka-villainous kasi yung datingan eh na wala akong pakialam, wala akong ano. Siguro ang ine-expect ng mga tao, papakiusapan ni Father na maayos, no? Wag muna kayo dito, ha? Yun kasi ang ine-expect ng mga tao. Eh, pero kung mapapanood nyo itong video, mga kababayan ko, Ito, may karapatan kami. Yun nga po. ano ha? Doon. Actually, hindi naman ano eh. Tumaas lang yung boses niya dahil makulit na. Sometimes, no? Pagka makulit talaga ang ano mo, ang kausap mo, darating talaga yung ganyan eh. Yung ipipilit nila na isabi mo nang hindi pwede tapos ipipilit pa rin Okay, nila. sa labas. Sa labas. Diba? Sa labas. Sa labas. Tapos yung ang hindi ko nagugustuhan na part kasi kadalasan hindi lang sa ganitong senaryo, no. Yung dahilan na matagal na po kasi namin ginagawa 'yan. Alam mo 'yun, 'di ba? Parang porkit matagal nyo nang ginagawa 'yan, eh hindi na dapat anuhin. Kahit kailan hindi ko pwedeng tanggapin yung dahilan na matagal na namin ginagawa. O let's say halimbawa, dito sa lugar na to, hindi mo pwedeng hulihin yung mga pusher kasi matagal na nagbebenta ng shabu yung mga pusher dito sa lugar na to. 'Di ba? Hindi ko naiintindihan yung porkit matagal na or halimbawa, dito sa bangketa na to, ang daming naka-park na sasakyan, ano, biglang pinaghuhuli ng MMDA. Sasabihin natin na matagal na po kasi kami nagpa-park. Alam mo yun, hindi pa rin swak eh. Yung dahilan na matagal na. What if matagal nyo nang ginagawa, wala lang sumisita sa inyo? 'Di ba? At ang tatanungin yung pagsita ba ay makatwiran ba yon o hindi? Kasi kung mapapansin nyo dito, mga kababayan Sa ko, labas. Tama, ha? Hindi. Papalabas yan. Wala akong pakialam. Sige, labas. Hindi. Wala akong pakialam kung matagal na. Labas! Kayo lang naman po. Wala akong pakialam. Labas! Tinawag kayo namang maglalabas ito. Pangina ko pang bago sinabi yan. Wala dito sa... 'di ba? Sinabi na kanina pa lang umaga. Ibig sabihin, nag-warning na siya, hindi naman ura-urada kayong pinaalis diyan. Nasabihan na pala kaninang umaga. Pero matigas pa rin ang ulo. 'Di ba? Yes, naiintindihan ko yung paghahanap buhay. Actually, hindi naman yung paghahanap buhay dito yung pinipigilan sa inyo eh. Ilugar nyo lang. 'Di ba, men? I don't know kung bakit minsan yung simpleng ganyan hindi nagigets ng tao. 'Di ba? Pero I can't deny the fact na kahit ako medyo hindi lang talaga siguro sanay sa isang pare ang ganyan, 'di ba? Pero hindi ko naman i-deny yung fact na ako medyo na-off din ako. Pero just imagine kung iisipin mo mas brutal pa yung ginawa ni Jesus Christ, 'di ba? Na ano, pero medyo na pero siguro sa panahon ngayon 'di ba? Kung ako lang masusunod, agree naman ako na paalisin yung mga yan. Pero kung ako dun kay Father, dapat nag-utos na lang ako ng iba na magpapaalis dyan sa mga yan. Ayun ay sa akin lang naman. 'Di ba? At least kahit pa paano,
hindi siya ngayon ang inuulam sa social media, 'di ba? 'Di ba? Pero kung paninindigan talaga ni Father 'yan. For me, wala naman siguro masama doon. Kahit tumaas ang boses niya, makulit naman talaga. Kahit sino naman tao. Diba? Hindi niya naman minura. Hindi niya naman, kung ako yan siguro, baka nasabihan ko pa yun na, ang tanga mo naman, sinabihan ka na. Diba? Pero, syempre, ganun na lang, diba? O, next video na tayo, no? Next video. Kilala niyo si AC Garage? Yung nag-viral. Ito, parang na-hold up daw si AC Garage eh. Pang isang oras, wala pang isang oras, no? Binabasa ko yung comments. Instead na maawa sa kanya, parang, parang, I don't know, di ba? Natuwa pa yung mga tao. Kasi nga, medyo may pagka-coops din kasi ito si AC Garage, di ba? Yung base dun sa mga kontrobersiya niya nung dati. Pero alam mo, ako, parang iniisip ko, hindi ba may scripted lang yan kasi humihina na yung niya. 'Di ba? Hindi na rin kasi natin alam minsan eh. Alam mo pag nasa social media, minsan dala na rin ako na na magsabi kong peng. Hindi ba scripted 'to? Bagay may pulis may tama ng baril eh. Tapos sabi pa dito sa comment, matalino din yung magnanakaw, alam nilang bulok mga sasakyan, di daw tinangay. Di ba? Pero masama naman na na matuwa ka sa kamalasan ng iba. I know, no? Pag may kaaway ako tapos anong tawag dito? Napahamak or may nangyaring di maganda, hindi mo talaga mapipigilan hindi mo talaga mapipigilan matuwa. Pero masama 'yun, di ba? Sa kamalasan ng iba kasi baka mamaya sa iyo din mangyari yan eh. Now, kung ang usapin ba ay peke ito o hindi, nasa sa kanya yon. Pero kasi ito si AC Garage, mahilig din kasi ito mag-flex nung mga niya ng mga gold niya. Kaya ako, alam nyo, hindi ko sinusuot tong gold ko sa sa labas eh. Baka mamaya, di ba, ma-hold up tayo. Di ba? Kaya alam nyo, sa totoo lang, mas ideal na dito sa Pilipinas parang wala ka ng karapatan magsuot ng alahas, no? Yung mga ganito. Yung totoo ha. Parang kasing parang magiging target ka ng ng mga magnanakaw eh. 'Di ba? Parang wala ka ng siguro kung may mga ganito kang alahas, ang gagawin mo siguro kung may kotse ka, no, may pupuntahan ka na lang na party or pero yung normal na araw magsusuot ka ng ganito. Mas maganda low-key ka na lang, 'di ba? Sasabihin naman iba, para saan pa yung alahas na suotin? Hindi kayo kung gusto nyo. Pero alam nyo naman ang sitwasyon sa Pilipinas, mahirap ang buhay. 'Di ba? Bukod sa may tendency na may mainggit sa inyo, lalo na yung mga hikahos at kapit na sa patalim, nasa sa atin pa rin ang pag-iingat kasi given na yung mga ganyang bagay eh. 'Di ba? Katulad nung mga yung usapin na pagsusuot ng mga sexy na mga babae. 'Di ba minsan pinagsasabihan na huwag ka naman magsuot ng ganyan. Kasi yes, alam natin pwede ka pa rin namang ma-rape kahit na pang madre ang suot mo. Kaya lang mas madadali kang mapansin pagka ganun ang suot mo eh. Na yung parang bra na lang, 'di ba? Nasa given na kasi 'yan. Hindi natin pwedeng magikin kasi na mawala yung mga masasamang loob na 'yan eh. Given na sabihin, hindi natin pwedeng habang buhay sisihin yung mga kriminal na 'yan. Yes, sila yung may kasalanan. Wala kang kasalanan. However, wala na tayong magagawa doon eh. Nandyan na yung mga yan eh. Yung mga demonyo na yan eh. Kaya kung ayaw mo maperwisyo, nasa sa iyo na rin. 'Di ba? Parang yung nag-viral na yung sa Marilaki na naman, 'di ba? Hanapin ko ngayon, wait lang. Yung cellphone hinablot.
habang nag-aano sa Marilaki. Saan na ba yun? Yung video na yun? O sa YouTube ko na lang hanapin. Di ba, parang, kasi anong nangyayari, tama ha, cellphone, biker yun eh. Hinablot. Di ba? Nasa sa atin na rin yung ano, yung pag-iingat. Ito. Ay, Marilaki ba? Antipolo? Ewan ko. Marilaki din ba to? Ito yan oh. Ayun oh. Nakita nyo? Ang bilis eh. So ito yung nagbabike. Ito yung nagbabike oh. Then yun, hinablot yung cellphone. Mamahalin daw yung cellphone, iPhone yata eh. 'Di ba? Ang nangyari kasi yung cellphone niya parang nakaano lang dito sa shoulder. Na mga kawatan na 'yan, matatalas ang mata niyan eh. 'Di ba? Nasa pag-iingat din pati natin. Dapat, kung biker ka na ganyan, mas maganda sana kung may belt bag ka, di ba? Nandun yung mga gamit mo na ano sa'yo. Ayun o. Point. Kinuha na lang bigla. Tapos, umarurot ng papalayo. Ang sabi nung mga, hindi man lang binangga yung hindi man lang, di ba? Ba't mo babangga niya? Paano kung may baril yan, di ba? Hindi rin nag-iisip yung mga yes. Hindi, pwede naman pwede naman na maging hero itong Siyempre hindi mo rin naman masisi yung nagda-drive kung unang-una ayaw niya naman magasgasan yung kotse niya sa isang sitwasyon na hindi naman siya sangkot. Pangalawa, siyempre iniisip niya baka mamaya may baril itong rider na to. Hindi mo rin masisisi na kasi ang daming magagaling sa comment section ba't hindi daw binangga para tulungan man lang daw yung di sana kayo. Di ba? Ito yung pagkakakuha ng video na yan, tulong na yan sa sa dun sa biktima. Pero yung to the extent na hahabulin mo pa yan or di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, nasa sa atin pa rin yung pag-iingat. Di ba? Kasi yung mga masasamang loob na yan, nandiyan na yan, kahit hindi na mawawala yan. Kahit na paulit-ulit tayo na na mag-educate ng tao or magsabi na wag niyong gawin yan, nandiyan na yung mga yan. Kaya tayo pa rin ang mag-iingat sa sarili natin. Next video. Ano ito? Ito yung wag niyong gagawin sa mga mag-girlfriend diyan or mag-asawa diyan. Yung ganito oh. Habang nagra-rides kayo. Gawin sila. Diba, hindi ko alam kung scripted na naman to o hindi, pero ang kukunan natin na lesson kung ano yung napapanood natin sa video, baka mamaya kasi scripted na naman eh. Pero pagka ganyan, halimbawa, huwag kayong mag-aaway ng ganyan, ha? Yung, let's say, may girlfriend kayo na kaangkas nyo, tapos maggaganyanan kayo. Gawin sila guys. Diba? Huwag niyong gagawin yan. Parehas kayong mayayari dyan. Okay lang sana kung kayong dalawa lang ang mamamatay. Paano yung mga makakasabay nyo sa kalsada? Na wala namang kinalaman doon sa away nyo, diba? Nakaabala pa kayo. Diba? Yun ang maging sensitive din. Hindi nyo pag-aari ang buong mundo. Maaring kayo, kung gusto nyong maging ganyan, kayo na lang. Huwag na kayo mandamay ng iba. Next video. Ano to? Ayon kay Mar Rojas. Fact check. Hindi suka at kanin ang kinakain ni Kiko Pangilinan sa viral video. May kumakalat na video online kung saan makikitang si Senatoriable Kiko Pangilinan ay kumakain ng kanin mula sa kaldero.
at sinasabing suka lang daw ang kanyang ulam. Wala naman akong narinig na gano'n, na suka daw yung ulam. Obvious na gatas naman yung, yun nandun. Sino nagsabing suka yun? Nung una nireakan yun, wala naman sinasabing suka Totoo. yun eh. Ang pagkain mula sa kaldero ay bahagi ng content ng vlogger na si Romeo Katakutan at siya mismo ang nag-imbita kay Pangilinan para subukan ito. Ano pa rin? Scripted pa rin. hindi rin nakakatulong itong video na to. 'Di ba? Kung yun ay gimmick pa rin. Katrapuhan pa rin. Ito ang separate video ni Romeo kung saan ipinaliwanag niya na rice, asin at gatas ng kalabaw ang combo na kinakain nila, hindi suka. Huwag basta magpakalat ng impormasyon ba? Sino yung nagsabi suka? Wala namang ganun eh. May nagsabi ba ng ganun? Basta nakita ko lang kumain siya sa kaldero, sa takip ng kaldero. Which is pinakita naman dito na scripted pala. Planado din. Hindi yung out of necessity na I don't know. Hindi, ganyan. Wait lang ha, ganyan ba talaga kumain ng kanin na may gatas? Kailangan ba talaga sa takip ng kaldero? Ano ba yan? Katrapuhan pa rin. Di ba? Hindi pa rin siya normal na gawain. Wala namang na-fact check dun eh. Next video. Ano ito? Yung pinasa sa akin. Wait lang, tingnan natin. Ano ba to? Tatay, yan tayo eh. Hirap sa'yo eh. Ito, sumusunod ka pa rito. So, paano sunod? Harap ng barkada mo, pinakikita mong may babae ka? Eh, pakialaman pinapakita, matagal ko nakasama yung mga yun. Hindi na tatay mo, pre. Huwag kang nga makisawsaw dito. Hayaan mo, pare. Halata naman scripted. Wala akong gana mag-react sa ganyan. Yung mga drama pa lang eh, halatang na eh. Next video. Ano to? Ano sabihin? Pinasa to ni Sir El Jaco eh. Mga senatorial candidates na wag na nating dapat iboto. Si Tito Soto, number 1. Parang ginagawa ng palagatasan ang Senado, no? Ang gobyerno na sumisweldo sa kanya, dapat na sa kanya magpahinga. Si Lito Lapid, Diyos ko, ano bang nagawa ni Lito Lapid? Basic interpolation lang. Hoy! Si Lito Lapid, ano yan? Alam mo yung itak? Binaril niya yung itak, di ba? Nag-split yung bala. Di ba? May nakagawa ba nun? Siya lang nakagawa nun. Or debate sa Senate, walang ma-offer. Lito Lapid. Dahil lang sila ni Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, no proper background, walang paninindigan, walang consistency, balimbing number 1. Panfilo Lacson, isang senador, isang tao na may integridad, pero ngayon piniling manahimik at kumampi sa partido ni Presidente Marcos. Ekis ka sa akin ngayon, Senator Lacson. Amy Marcos, although na-appreciate king mga ginagawa ni Senator Amy sa hearings sa Senate, but I never will trust any Marcos. Abby Binay, in and out, political dynasty, wala na si Nancy, Abby na naman. I won't vote for Binay. Although the Villars are for Duterte, if Camille Villar will become independent, DDS ito, no? Bong's party, pwede siyang iboto. Si Pia Cayetano naman, carry lang kasi kapatid dito ni Alan Peter Cayetano. Ako gusto ko si Camille Villar. Kasi maganda. Hindi, joke lang. Joke lang yun, ha? Mamaya sabihin nyo. Cayetano, loyalist ng mga Duterte. Isa ang sigaw ng bayan, vote straight, PDP laban. Ano kasama si Kibuloy? Ano ko, tanga? Hindi. Ito naman, freedom niya naman sabihin. Pero wag mo na lang sabihin na wag niyong iboto. May choice pa rin ang tao eh. I-explain mo na lang siguro. Okay naman yung sinasabi mo na pero yung sasabihin mo na wag niyong iboto, may freedom yung mga tao eh. Pero katulad nung mga sinabi mong iba, agree naman ako doon kay Lito Lapid, Manny Pacquiao, di ba? Pero nasa tao pa rin yan eh. Di ba? Si Willie Rebillame nga, pasok eh. Ano ba yun?
Ay, Duterte ba si Willie Revillame? Diyos ko naman. Tapos si Philip Salvador, ano ba, men? Ngayon, kung sinabi ni ate kung sino yung mga hindi boto, sino ba dapat? Ako, for me, maghahanap pa ako ng iba eh. Sige nga, minsan, mag-refer nga kayo ng isang kandidato na hindi kilala. Tapos tingnan natin kung ano ba yung background niya, kung karapat dapat siya. Pwede naman sigurong ganun, yung hindi siya kilala. Pero let's say isa siyang abogado, alam niya yung sinasabi niya. Actually dati may mga ganun eh. Sino ba yung senador dati na alam ko na kaya niya. Kaya lang wala siyang makinarya, tsaka hindi siya nanalo eh. Sino ba yung gustong-gusto ko nun dati? Kalimutan ko na. Panahon ni GMA yun eh. Magaling siya talaga. Pero wala lang talaga siyang makinarya. Kaya hindi siya nanalo. 'Di ba? Minsan may mga gem tayo nakikita na na kandidato na yung kasi ang problem kasi hindi lang kasi kilala eh. Ang nangyayari kasi dito sa atin, kung titingnan mo yung list ng mga senatoriable, sino ba yung mga list of senatorial candidates? Diba? Ang dami niyan, men. Sino-sino yung mga list na yan? Ayun 66. Eto. Tingnan natin yung mga candidates, Ben-Hur. Ayoko nung yung mga gumagawa na ng political ads ng maaga pa lang. Ito, 'di ba? Ben-Hur Abalos, Jerome Adonis, Bam Aquino. Ang dami nila Ernesto, tapos ang partido niya KKK. Ayos Katipunan ng Kamalayang Kayumanggi Party. Bibinay. Siyempre mga na dyan, mga ibuboto na yung mga kilala na Diba? Let's say halimbawa, ito si Roberto Balon. Sino ba magtitiwala kay Roberto Balon, di ba? Hindi kilala. Ay, makabayan X sa akin. Si Busita, parang may ayaw kay Busita eh. Alan, sino tong Alan? Kamukha ni Sino nga yung yung tumakbong presidente na may pagkasinto-sinto? Si Eddie Hill. Kilala niyo si Eddie Hill? Franz Castro, piya kayo. David D'Angelo, sino yun? Angelo de Alban. Mimi Domingo, sino yung Mimi? Ay, makabayan, wag yan. Sino to si Arnel Escobar? PM daw. Mang Inasal. PM1. Lux Spirito Modi Florada, makabayan. Mark Gamboa Bongo. Doon tayo sa mga independent. Lacson. Nag-withdraw to si Marcoleta ba? Okay ba to? Si Marcoleta. Ano tingin nyo dyan? Co-chairperson ng Amy Marcos. Eric, matagal ko na nakikita tong Eric Martinez na to eh. Kaya pala pamilyar sa akin. Taga Valenzuela pala to. Oo, pamilyar sa akin to nung araw kasi. Palagi ko nakikita yung poster nitong Eric Martinez na to.
Taga Valenzuela pala. Siguro umaasa siya na katulad ni Gatchalian na makakapasok siya ng senador, ano? Ang galing ni Gatchalian, di ba? Bigla na lang nanalo ng senador. Richard Mata. Sino tong Richard Mata na to? Hindi ko siya kilala. Sani Matula, Lisa Masa, Heidi Mendoza. Okay ba to si Heidi Mendoza? Jose Olivar, kilala nyo? Sayang ito, si Doc Willie ang nagkaroon lang ng sakit eh. No? Ang pagkakamali ni Doc Willie Ong kasi, tumakbo siya as vice president dati. Dapat nagsenador na lang ito eh. Siguro malamang nanalo ito nung ano, kasi ang nakaaway niya kasi, nung una, yung panahon ni Duterte, nagsenador to, di ba, natalo. Pero, konti na lang eh. Mananalo na sana to si Revilla yung pinasok eh. Si Revilla yung pinasok. Tapos nung ano, kasi ang ganda ng advocacy nito ni Doc Willie Ong, talagang healthcare talaga. Now, ang problema nito kasi, bumangga kay Sara Duterte. Eh, malakas si Sara Duterte eh. No? Dapat nagsenador na lang siya. Ariel Kerobin. Kibuloy. Bullshit. Danilo Ramos. Ano yan? Makakaliwa. Willie Revilla me! Hep hep! Hep hep! Philip Salvador. Bullshit. Ito, si Nur Ana Sahidula. Representative siya ng Sulu. Baka mamaya ito pa iboto ko eh, si Ma'am Nur Ana eh. At least kahit pa paano, alam ko na naging congressman na siya. Hindi ko nga lang siya kilala. Pero mas gusto ko na to kaysa dito sa mga trapo. Tsaka Ito, Michael Tapado, PM. PM1. Sino to Michael Tapado? Francis Tolentino. Ben Tulfo. Ang tingin nyo kay Ben Tulfo? Erwin Tulfo. Marbal Buena. Camille Villar. Wag lang akong ngitian ni Camille Villar. Anyway, mga kababayan ko. Hindi, iboto nyo kung sinong gusto nyo ha. Huwag kayong aasa sa survey. Kaya nga sabi ko nung nakaraan, di ba, dapat nga, na yan eh. Iban na yung mga survey na yun, hindi naman nakakatulong yan eh. Tapos ano to? Sabi nga, may napansin ba kayo sa groom at sa mother? Ito. Alam mo yun, parang siguro na psychological priming lang ako, no? Pero kung titingnan mo, parang alam mo yung parang napipilitan na lang siya. Doon sa itsura. Ito din yung nanay. Hindi, baka naman, natsatsambahan nyo na yung mga nakukuhang picture, ganito. Pero kung more than one picture na puro ganyan ang itsura niya, mukhang may something nga, di ba? Parang hindi siya enthusiastic dun sa kasal. Oo nga, no? Hindi siya Duchenne smile. Alam niyo when you say Duchenne smile, ibig sabihin totoo yung ngiti. Papakita ko sa inyo ha. Ang Duchenne smile kasi makikita mo sa mata 'yan, 'di ba? Naka-mask ako, no? Pag nakangiti ako, alam niyo nakangiti ako kasi yung mata ko naka-smile din. 'Di ba? Ayan yung Duchenne smile. Pagka hindi umaayon ng mata sa ngiti, Duchenne smile.
Tingnan nyo ha. Ito ang ano, ang Duchenne smile. Kung makikita nyo dito mga kababayan ko. Ito yung ano, eye smile kasi ang Duchenne smile eh. Pati mata nakangiti. Ang fake na ngiti, ito. Hindi kasama yung ano. Hahanapin nyo lagi itong Duchenne smile. Pero ngayon, kaya na yun natang pikein yun eh. Pero kung ano, subconsciously, hindi mo talaga ma-fake. Hindi mo talaga ma-fake eh. Oh. Kitang-kita na. Kasi 'di ba parang ang report nung una, hindi sigurado ito lalaki kung magpapakasal ba o hindi. 'Di ba? Ayon sa kwento ni Dennis. O pati rin itong ano. O parang yung ano, yung paglagay sa ano sa sino ba yung nagano, yung professor namin sa psychology, may mga meaning yan eh. Yung ilalagay mo sa bulsa yung ano, yung kamay mo. Tingnan nga, i-search nga natin. Magpaka-psychologist nga tayo. Meaning hands in pockets. Tingnan nga natin. Yung sa body language. To. Disinterest nga nakalagay dito. Having hands in pockets can convey a range of meanings from insecurity and disinterest. Parang hindi siya interesado. Pwede naman confidence, no, and relaxed demeanor depending on the context. Pero pwede siyang hindi siya interesado or insecure. Tama, someone is nervous, anxious, or uncertain. 'Di ba? Parang sa body language nga nung lalaki. Hindi ako professional psychologist na ano lang, natalakay lang sa amin yan noon nung nag-aaral ako. Yung mga body language na ganyan. Hindi siya Duchenne smile man eh. Baka na psychological priming lang ako, ano. Pero makikita niyo yung ano. 'Di ba, yung kanyang body language, laging yung kamay niya nasa ano. Parang hindi siya interesado dun sa mga nangyayari. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna ang mapapag-usapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.